Noli Me Tangere, Kabanata 16 hanggang 20. Mga tauhan sa Kabanata 16 hanggang 20. Sisa, isang ina na nabaliw sa paghahanap ng mga anak. Basilio, nagtatrabaho sa simbahan. Crispin, nagtatrabaho sa simbahan at napagkamalang ang nagnakaw sa kumbento. Pedro, isang asawa at amang iresponsable, walang pakialam sa kanyang pamilya. Guardia Sibil, mga tao na tagapagpanatili sa kasiguraduhan ng kaligtasan sa lugar. Pilosopo Tasio, isang taong matalino sa bayan ngunit siya ay pinagkamalang baliw ng mga tao. Crisostomo Ibarra, isang binata na nawalay sa kanyang ama at sa kanyang pagbalik ay nagbigay tanong kung ano ang tunay na kinamatay ng ama. Padre Salvi, isang masamang pari na nambugbog sa isang sakristan na nagbintang na ito ang nagnakaw ng salapi sa kumbento. Pari Damaso, pinag-iisipan ng mga manang at manong na magmimisa. Pari Martin, pinag-iisipan ng mga manong at manang na magmimisa. Don Rafael, ama ni Ibarra at napagkamalang isang erehe. Don Filipo, isa sa tao na pumunta o nakilahok sa tribunal. Kapitan Basilio, isa sa tao na pumunta o nakilahok sa tribunal. Teniente Guevara, isa sa tao na pumunta o nakilahok sa tribunal. Si Sisa, Kabanata 16. Si Sisa ang ina ng 2 tauhan sa simbahan na sina Crispin at Basilio. Naninirahan sila sa isang maliit na dampa sa labas ng bayan. Mahirap ang pamumuhay nila. Nakapangasawa siya ng isang tamad, sugarol at hindi responsableng lalaki. Maliban sa wala itong pakinabang, nakatanggap pa si Sisa ng pagmamalupit sa asawa, martyr si Sisa. Hindi niya alintana ang pananakit at patuloy na sinasamba ang asawa. Isang gabi ay naghanda si Sisa na isang espesyal na hapunan gaya ng sinabi ni Tasio. Bihira itong mangyari dahil salat sila sa buhay. Naghain siya ng tuyong tawiis at kamatis na paborito ni Crispin, tapang baboy ramo at hita ng patong bundok para kay Basilio. Ngayon man, dahil naipit sa isang pangyayari sa simbahan, hindi makauwi ang magkapatid para saluhan ang ina. Hindi rin matitikman ng magkapatid na espesyal na hapunan dahil dumating ang asawa ni Sisa. Inubos ng walang pusong ama ang hapunan at umalis pagkatapos mabusog, tangan ang panabong na manok. Dahil sa ginawa ng asawa, naiyak sa sama ng loob si Sisa. Iniisip niya ang masasarap na pagkain para sa 2 anak. Masakit man sa damdamin, nagluto ng kanin at nag-ihaw ng tuyo si Sisa para sa mga anak na inaasahang darating. Ngunit lumipas ang ilang oras at wala pa rin Crispin at Basilio na dumarating. Inaaliw niya ang sarili upang hindi mainip. Maya-maya ay dumating si Basilio at isinisigaw ang pangalan ng ina. Ang isyong naitalakay sa Kabanata 16 ay ang pagiging irresponsableng asawa at ama ni Pedro sa kanyang pamilya at ang pagiging martyr ni Sisa. Dahil kahit na siya ay sinasaktanan nito ay siya pa rin ay patuloy na nagsusunod-sunuran at wala man lang karekla-reklamo. Basilio, Kabanata 17. Napatigagal si Sisa nang dumating si Basilio ang sugatan ng ulo. Dumaloy ang masiganang dugo. Ipinagtapat ni Basilio ang dahilan ng kanyang pagkakasugat. Siya ay hinabol ng Guardia Sibil at pinahihinto sa paglakad. Pero siya ay kumalipas ng takbo sapagkat nangangaba siyang kapag nahuli siya ay paparasahan at paglilinisin sa kwartel. Dahil sa hindi niya paghinto, siya ay binaril. Dinaplisan siya ng pangulo sa ulo. Sinabi rin niya sa ina na naiwan niya sa kumbento si Crispin. Nakahinga ng maluwag si Sisa. Ipinakausap ni Basilio sa ina na huwag sabihin kanino man ang tunay na dahilan ng kanyang pagkakasugat sa ulo at sa halip ay sabihin na lamang na nahulog ito sa puno. Tinanong ni Sisa kung bakit naiwan si Crispin. Sinabi ni Basilio na pagbintangan na nagnakaw ng 2 onsa si Crispin. Hindi niya sinabi sa ina ang parusang natikman ng kapatid sa kamay ng sakristan mayor. Napaluha si Sisa dahil sa awa ng anak. Sinabi niya ang mga dukhang katulad lamang nila ang napapasan ng maraming hirap sa buhay. Hindi nakatikim ng pagkain si Basilio. Kaagad na siniyasat ng ina nang nalaman na dumating ang ama. Alam niyang kapag dumating ang ina, tumitikim ng bugbog ang ina nito. Nabanggit ni Basilio, higit na magiging mabuti ang kanilang kalagayan kung silang 3 lamang. Itzapuera
ang ama. Ito ay pinagdadamdam ni Sisa. Sa pagtulog ni Basilio, siya ay binangungot. Sa panaginip niya, nakita niyang ang kanyang kapatid na si Crispin ay pinalo ng yantok ng kura at ng sakristan mayor. Hanggang sa ito ay pumanaw ng malay tao. Dahil sa kanyang malakas na pag-ungol, siya ay ginising ni Sisa. Tinanong ni Sisa kung ano ang napanaginipan nito. Hindi sinabi ni Basilio ang dahilan, sa halip ang kanyang sinabi ay ang balak nito sa kanilang pamumuhay. Ang kanyang balak ay ihihinto na lamang ang magkapatid sa pagsakristan at ipapakaon niya ang si Crispin sa kinabukasan din. Hihilingin niya kay Ibarra na kunin siyang pastol sa kanyang mga baka at kalabaw. At kung malaki-laki na siya, hihingin niya kay Ibarra na bigyan siya ng kapirasong lupang magsasaka. Sa pagsusuri ni Basilio, siya ay uunlad sa kanilang pamumuhay dahil siya ay magsisipag sa pagpapayaman at paglilinang sa bukid ang kanyang sasakahin kung sasakali. Si Crispin ay mag-aaral kay Piloso Potasio at si Sisa ay titigil na lamang sa pananahi ng damit. Sa lahat ng sinabi ni Basilio, si Sisa ay nasiyahan. Ngunit lihim na napaluha ito sapagkat hindi isinama ng kanyang anak sa kanyang balak ang kanyang ama. Ang isyu sa Kabanata 17 ay ang isyung panlipunan, nung napagbintangan si Crispin na nagnakaw ng onsa. Mga kaluluwang nagdurusa, Kabanata 18. Napuna ng mga manang na matamlay at tila may sakit si Padre Salvi nang magmimisa kinabukasan. Naroon sa kumbento ang mga manang at manong upang isangguni sa kura kung sino ang pipiliin niyang magsermon sa kapistahan ng bayan. Si Pari Damasuba, Pari Martin o ang coordinator. Sa kanilang paghihintay, naging paksa ng kanilang usapan ang tungkol sa pagkakaroon ng indulhensya plenarya na siyang naging kailangan ng mga kaluluwang na mahangoroon. Ang isang karaniwang indulhensya sa kanilang pagkaalam ay katumbas ng mahigit na 1,000 taong pagdurusa sa purgatorio. Ang mga manang na nag-uusap ay pinangunahan ng isang batang balo, Manang Rupa at Manang Juan. Dahil sa kanilang kaabalahan sa pag-uusap, hindi nila napansin ang pagdating ni Sisa. Siya ay mayroong sunong na bakol na puno ng sariwang gulay at pinitas niya sa kanyang halaman. Mayroon din siyang halaman dagat katulad ng pako na paboritong gawin salad ng kura. Suot niya ang kanyang pinakamagandang damit. Tulog pa si Basilio nang umalis siya sa kanilang dampa. Dumiretso si Sisa sa opisina ng kumbento. Inaasahan niya na maririnig niya ang tinig ni Crispin. Ngunit hindi niya ito narinig. Binati niya ang mga sakristan at kawaksi sa kumbento. Hindi niya pinansin ang mga ito. Kung kaya't siya na mismo ang nag-ayos sa mga dala niyang gulay sa hapag. Makiusap si Sisa sa tagapagluto kung maaari niyang makausap ang pari. Pero sinabi sa kanya hindi, sapagkat may sakit ito. Tinanong niya ang tagapagluto kung saan si Crispin. Ang sagot sa kanyang tanong ay parang bombang sumabog sa kanyang pandinig. Si Crispin ay nagtanan din pagkatapos na makapagnakaw ng 2 onsa at pagkawala ng magkapatid. Naipagbigay alam na ng alila sa utos ng kura ang pangyayari sa kwartel. Ang mga gwardiya sibil ay maaaring nasa dampana ni Sisa upang huliin ang magkapatid. Pagdidiin pa ng alila. Nangatal si Sisa na umbig ng labi. Mabilis na tinakpan niya ang kanyang 2 dahingat nang paratangan siya ng alila ng isang ina na walang turong mabuti sa mga anak dahil nagmana ang mga ito sa ama. Tuliro siyang nagtatakbo ni Lisa ng kumbento. Gulo-gulo ang isipan. Isyong panlipunan. Ang isyo dito ay ang pagpanig ng mga tao sa nakakataas
at yun ang pagtakip nila sa kasalanan ng kura. Mga suliranin ng isang guro, Kabanata 11. Kahit na dumaan ang malakas na bagyo, ang lawa ay hindi gaanong nabababag palibhasa. Ito ay naliligiran ng mga bundok. Sa tabi ng lawa, nag-uusap sina Ibarra at Binatang Guro. Itinuro ng guro kay Ibarra kung saang panig ng lawa itinapon ng labi ni Don Rafael. Sang-ayon sa kanya kasama si Tiniente Guevara noong itinapon ng bangkay. Wala siyang tanging magawa nun kundi makipaglibing. Malaki ang utang na loob kay Don Rafael. Bagong salta ito sa San Diego, ang Don ang tumusto sa kanyang mga pangangailangan sa pagtuturo. Sinabi ng guro kay Ibarra na ang malaking suliranin niya at ang mga mag-aaral ay ang kakulangan ng magagastos. Malaki ring problema anya ang kawalan ng pagtutulungan ng mga magulang at mga taong nasa pamahalaan. Lumilitaw na hindi maingay ang lahat ng mga pangangailangan ng mga batang mag-aaral na katulad ng mga libro na karaniwan nasusulat sa wikang Kastila at ang pagmemorya ng mga bata sa mga nilalaman nito. Dahil din sa kakulangan ng kumbento sa tabi ng karwahe ng kura, nasanay ang mga bata na bumasa ng malakas at ito ay nakakabulabog sa kura, kaya nakatitikim ng sigaw at mura ang mga bata at guro. Nabanggit din ng guro kay Ibarra na dahil sa pagbabagong kanyang ginawa, madaling naturuan ng mga mag-aaral ang wikang Kastila, pero siya ay nilapit ni Pare Damaso sa pagsasabing ang wikang Kastila ay hindi nababagay sa katulad niyang mangmang. Ang kanilang kailangan lamang niyang matutunan ay Tagalog. Ipinaris pa siya ni Pare Damaso kay Maestro Circuela, isang guro na hindi marunong bumasa ngunit nagtayo ng eskwela at nagturo ng pag-asa sa kanyang mga estudyante. Labagman sa kanyang kalooban, wala siyang magawa kundi sumunod kay Pare Damaso, pero nag-aaral din siya ng guro ng wikang Kastila upang sa kanyang sariling interes. Sobra ang pakikialam ni Pare Damaso sa guro. Nang huminto ang guro sa paggamit ng pamalo sa pagtuturo, siya ay ipinatawag ng kura upang ipabalik sa kanya ang paggamit ng pamalo sapagkat mabisa ito sa pagtuturo. Tumutol man ang kanyang kalooban, sumunod din siya sapagkat mismong mga magulang ay naipahinuhod ni Pare Damaso na ibabalik ang pamalo sa pagtuturo. Dahil sa naging sumali sa kalooban ang pagtuturo, nagkasakit ang guro. Nang ito ay gumaling at bumalik sa serbisyo, kakarampot na lamang ang kanyang tinuturuan. Sa kanyang pagbabalik, nagkaroon ng bagong kura. Hindi na si Pare Damaso. Nabuhayan siya ng pag-asa. Sinikap niyang isalin sa wikang Tagalog ang mga aklat na nasulat sa wikang Kastila. Bukod dito, dinagdag niya ang mga aralin sa katesismo, pagsasaka, kagandahang asal na hangover sa urbanidad ni Hortensia at Pilisa at kasaysayan ng Pilipina, pero sa lahat ng mga araling ito, dapat naunahin ang pagtuturo ng relihiyon, anuman sa bagong kura nang ipinatawag niya ang guro. Nag-commit si Ibarra na tutulungan niya ang guro sa pamamagitan ng pulong sa tribunal na kanyang dadaluhan sa paanyaya ng Teniente Mayor. Isyong panlipunan. Ang isyu dito ay pagkawalang karapatan ng iba na maisabi o maipakita ang kanilang nasa isip. Kung ikay ay wala sa itaas o sinasamba ay baliwala ang iyong opinyon at sumunod na lamang sa nais ng nasa itaas. Kabanata 20. Ang pulong sa tribunal. Ang tribunal ay isang malaking bulwagan na siyang pinagtitipunan at lugar na pulungan ng mga may kapangyarihang mga tao sa bayan. Nang dumating si Ibarra at ang guro, nagsisimula na ang pagpupulong. May dalawang pangkat na nakapaligid sa mesa. Ito ay binubuo ng dalawang lapihan sa bayan. Ang konserbador ay pangkat ng mga matatanda. Ang isa naman ay pangkat ng liberal na binubuo ng mga kabataan. Ito ay pinamumunuan ni Don Filippo. Pinagtatalunan nila ang tungkol sa pagdaraos ng pista sa San Diego. May 11 araw na lamang ang nilalabi at pista na. Tinuligsa ni Don Filippo at ang Teniente Mayor at Kapitan dahil malabo pa ang mga paghahanda sa piyesta.
Masaan-saan napunta ang kanilang pulong. Nagsalita si Kapitan Basilio, isang mayaman na nakalaban ni Don Rafael. Walang binase at walang kawawaan ang talumpati niya. Dahil dito, isinahapag ni Don Filippo ang isang mungkahi at talaan ng mga gastos. Ang mungkahi niya ay magpatayo ng isang malaking tanghalan sa liwasang bayan at magtanghal ng komedya sa loob ng 1 linggong singkad. Ang dulaan ay nagkakahalaga ng 160,000, samantalang ang komedya naman ay 1,600 na tig 200 bawat gabi. Kailangan din ng paputok na paglalaanan ng 1,000. Binatikos ni Don Filippo ang kanyang mga mungkahi kung kaya't inatras niya ang mga ito. Sumunod na ang panukala naman ay ang pagkabisa na siyang puno ng mga matatanda. Ang kanyang mungkahi, una, tipirin ang pagdiriwang. Pangalawa, walang paputok. Pangatlo, ang magpapalabas ng komedya ay taga San Diego at ang paksa ng sariling ugali upang mabilis ang masamang ugali at kapintasan. Nawalang saysay din ang panukala ng kabisa sapagkat ipinahayag ng kapitan na tapos na ang pasya ng kura tungkol sa pista. Ang pasya ng kura ay ang pagdaraos ng 6 na prosesyon, 3 sermon, 3 misa mayor at 3 komedya sa tundo. Ito ang gusto ng kura, kaya sa mga ayon na lamang ang 2 pangkat. Napag-alaman si Ibarra sa guro at ipinaalam na siya pupunta sa ulong bayan ng lalawigan upang lakarin ang isang mahalagang bagay. Isyong panlipunan. Ang isyu dito ay ang pagkawalang karapatan ng iba na masabi o maipakita ang kanilang nasa isip kung ikaw ay wala sa itaas o isinasamba ay baliwala ang iyong opinyon.